Ang isang ordinaryong araw ng camping para kay Zack at sa kanyang mga kaibigan ay naging isang sakuna nang pumasok siya sa gubat para kumuha ng panggatong para sa grupo. Naisip ng mga isekai gods na kailangang magdusa ng lalaking ito, kaya dinala nila siya sa isang multiversal system. Ang asul na screen ng isekai ay sumalubong sa kanya habang iniisip niya kung may halong droga ba yung mga kinain niyang brownies kanina. Hindi nakatulong ang pagtawag sa kanyang mga kaibigan hanggang sa nagkaroon ng biglaang system error, inuutusan siyang mag-roll ng dice para iligtas ang kanyang buhay. Ipinartner siya laban sa Ninetales Evil Monster, pero sa kabutihang palad, namagitan ang system at hinayaan siyang sumugal sa isang dice roll sa halip na lumaban para sa kanyang buhay at madurog. Ang may pinakamataas na roll ang mananalo, maliban na lang sa tsansa ng ating bida ay 1 hanggang 100, habang ang nilalang ay may hanggang 100,000 bilang pinakamataas na limit. Literal na dehado siya, pero sa huli ay nag-roll ng dice si Zachary, inilabas ang mga numero. Ang magandang bagay, nakuha niya ang mataas na roll na 76, halos kasintaas ng kayang dalhin ng kanyang swerte. Pero wala rin itong kwenta dahil sa kabilang panig, ang maladyos na halimaw ay maaaring umabot sa 100,000 at madaling burahin siya sa realidad. Iniisip ni Zack na tapos na ang laro at nagpaalam na sa kanyang pamilya, alam na mawawala sa kanya ang lahat dahil sa isang malas na dice roll. Sa halip na magmukmok para pagpasyahan ang kanyang kapalaran, umasa siya sa posibilidad na makuha ang panalo. At sa kabutihang palad, ang halimaw ay nakakuha lamang ng 71. Nanalo ang mataas na roll ng ating bida, na naging sanhi ng pagkamatay ng makapangyarihang nilalang sa harap niya, sinisipsip ang mga kapangyarihan nito diretsyo sa katawan ni Zack. Pinilit nito ang sunod-sunod na level up sequences ng sabay-sabay. At sa susunod na magising siya, ang ating bida ay bumalik sa parehong gubat. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari, bagamat alam niyang kailangan niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan sa lalong madaling panahon. Isang maliit na problema, magulo ang lahat sa lugar na ito. Iba na ang buong kapaligiran, at ipinaalam sa kanya ng system na ang mundo ay magte-terraform para sumanib sa multiverse. Iniisip pa rin ni Zack na nananaginip lang siya ng isang masamang panaginip, pero tinipon niya ang kanyang sarili, at nakita ang iniisip na sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang tawagin sila pero walang nangyari. Wala doon ang kanyang mga kaibigan, pero may isang demonyong aso na kumakain sa kanilang mga supply. Agad na nagkatitigan ang nakakatakot na hayop na ito at ang tao bago ito umungal. Sumugod ang nilalang sa nakakatakot na bilis para patayin ang tao, pero hindi pagtakbo ang unang naging tugon ni Zack. Kinuha ng lalaking ito ang palakol at hiniwa ang dibdib ng nilalang, nasugatan pa siya sa kanyang balikat. Bumagsak ang nilalang sa lupa ng malakas, na nag-iwan sa kanya ng tanong kung paano siya lumakas ng ganito. Nagbabalik na sa kanya ang lahat, ang system, at ang halimaw na nakita niya, pati na rin ang dice roll para sa kanilang buhay. Totoo ang lahat ng iyon. Umaasa pa rin siya na baka buhay ang kanyang mga kaibigan, pero hindi niya sila mahanap. Gumanti ang demonyong aso para sa pangalawang atake, sa pagkakataong ito ay sumugod gamit ang isang malakas na kuko. Naiwasan ni Zack ang galit ng nilalang, na naging sanhi ng pagbangga nito sa Bagamat napakabilis ng halimaw, pangit ang galaw nito, na nagkumpirma sa estratehiyang kailangan niyang gawin para matalo ito. Naglibot si Zack at hinikayat ang halimaw na sundan siya. Umungal ang demonyong aso at hinabol siya sa gubat, nababangga sa ilang sulok dahil sa pangit nitong galaw. Gayunpaman, kahit gaano kabilis siyang tumakbo, huminto si Zack sa harap ng ilang malalaking bato. Ngayon ay inaasahan niyang tatakbo ng mabilis ang halimaw. Nanginginig ang katawan ng ating bida, pero huwag itong ipagkamali sa takot sa kamatayan o anuman. Sa halip, ang lalaking ito ay armado ng nag-aalab na antas ng hindi maarok na galit. Sinugod siya ng halimaw, at sa isang mapagpasyang sandali, iniwasan ni Zack ang atake nito, na pinilit ang nilalang na bumangga sa mga malalaking bato. Nasugatan ito sa pagbangga, pero hindi pa rin ito natumba. Doon lumabas si Zack mula sa blind spot nito, hinataw ang kanyang palakol diretsyo sa bulugod ng hayop, nabasag ito sa pagtama. Ang laban na ito ay halos walang kabuluhan sa kanya kumpara sa mga hamon na hinarap niya kanina, kaya pinatay ang halimaw sa dose-dosenang hiwa, na ginagawang tila siya ang personifikasyon ng kamatayan. Ang unang pagpatay ay nagbigay sa kanya ng 100 Nexus Coins, na kumukumpirma sa pagkamatay ng nilalang. Nagtagumpay si Zack na makabalik sa tumutulo ang dugo sa bawat hakbang niya. Mukhang masama ang mga bagay-bagay, pero kahit sa pagbalik niya sa walang sumalubong sa kanya, na nag-iwan sa kanyang katawan na sobrang hina, kaya nawalan siya ng malay sa harap mismo ng sasakyan. Sa susunod na imulat ng ating bida ang kanyang mga mata, si Zack ay giniginhawa ng sikat ng araw hindi lang ng 1, kundi 2 araw. Nagising siya na may parehong uri ng sakit ng ulo na nakukuha ko kapag nagbabasa ako ng isang tangang opinyon sa Twitter. Tumingin ang ating bida sa kanyang mga kamay na pagtantong puno siya ng dugo. Para magkaroon ng kahit anong kontrol sa kasalukuyang realidad, kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang oras, pinaglalaruan ang screen ng kanyang telepono. Oh, pero heto pa ang isang bagay na ikinagulat ni Zachary.
Nadiskubre ng ating bida na naapektuhan siya ng sumpa ng isekai protagonist at tinamaan ng tradisyonal na 3 araw na koma na nangyayari sa bawat kwento. Bukod dyan, seryosong nag-aalala si Zack sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, lalo na ang kanyang girlfriend na si Hana, dahil baka ang kaunting romansa ang kaligtasan sa magulong mundong ito na puno ng halimaw para sa kanya. Pero huwag mong ipagsabi yan. Ginagamot na niya ang sarili at wala siyang nakita o narinig na anumang senyales mula sa isa sa kanyang mga kaibigan sa nakalipas na 3 araw. Kahit ang kanilang mga bagahe ay buo pa rin dito. Sa pinakamasamang mangyayari, inihanda ni Zack ang kanyang sarili sa isip na kung hindi pa bumabalik ang kanyang mga kaibigan, ang tanging lohikal na konklusyon ay malamang na hindi na sila babalik. Ginugulo ng mga tanong ang kanyang isipan. Hindi niya man lang alam kung paano iisipin kung nasaan siya. Sa labas, napansin niya ang isang kawili-wiling pagbabago. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay ganap ng gumaling. At kahit na dapat patay na si bro sa dami ng dugong nawala sa kanya, chill lang siya habang sinisipa ang mga patpat at bato. Ang misteryo ng kanyang biglaang paglipat ay ikinababahala niya. Naiwan siyang mag-isa sa gubat na walang anumang signal sa telepono. Hindi siya matutulungan ng kotse dahil sira na rin ang baterya. Sinubukan ni Zack na umakyat sa mga puno. Binabagabag pa rin siya ng kanyang traumatikong karanasan sa halimaw. Ibig kong sabihin, isipin mo na lang na paglaruan ka ng isang nilalang sa unang araw pa lang. Hindi man lang alam ni bro kung ano ang krimen niya o kung nasa ibang planeta ba siya o kung mga alien ang sumasalakay sa Earth. Ang kamukha niyang si Levi Ackerman ay nag-aalala sa kalagayan ng natitirang bahagi ng planeta, lalo na sa mga mahalagang tao sa kanyang pamilya tulad ng kanyang ama o kapatid na si Mackenzie. Ang ugnayan niya sa mga tao ang kanyang dahilan para patuloy na subukan at humanap ng paraan para makauwi kahit paano. Umaakyat si Zack sa sanga, pinapanatili ang kanyang kapit at ginagamit ang palakol bilang suporta. Nang sa wakas ay makarating siya sa itaas, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Kahit nasa ganito kataas na posisyon, ang tanging nakikita ni bro ay isang walang katapusang gubat na napapalibutan ng mga bundok. Ang pulang haligi ng liwanag ay maaaring mukhang malaking bagay, pero mas malaking bagay ang katotohanang napapalibutan ng karagatan ang lugar na ito, na nangangahulugang si bro ay na-stuck sa isang isla, at hindi ito isang Mr. Beast Challenge kung saan makakakuha siya ng gazillion dollars sa pagtakas. Nagalit ang Walmart levy sa ngalan ng sangkatauhan, sumisigaw sa system dahil sa pagsira sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Pero iyon din ang daya, dahil sa sandaling tinawag niya ang system, lumitaw ang isang asul na screen na may titulong Born for Carnage. Ang titulong ito ay nagpapalakas ng lahat ng kanyang stats ng 0%, pero mayroon ding ibang mga titulo tulad ng Ultimate Reaper para palakasin pa ang kanyang stats ng 1%. At 5 puntos na base, ang Luck of the Draw ay nagbibigay sa kanya ng luck stats. Ginagawaran siya ng Jansbane para sa pagharap sa isang mas malakas na banta. Ang Disciple of David, Overpowered, at Slayer of Leviathans ay halos pareho lang, na nagpapahiwatig na natalo niya ang isang halimaw na hindi bababa sa 50 level na mas malakas kaysa sa kanya. Sa madaling salita, sinuwerte si bro at napatay ang isang napakalakas na halimaw bilang kanyang unang kill. Litong-lito si Zack, tinatanong kung sa kanya ba talaga ang screen na may text na nagha-highlight sa kanyang pangalan. Ipinapakita sa stat sheet ng lalaki na siya ay isang tao na may Earth alignment na may ilang libreng stats at Nexus coins na magagamit. Maraming critical na impormasyon dito, pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay naging isang uri ng siraulong video game na may totoong pusta. Ang kawili-wiling mapansin ay level 16 na siya, isang posisyon na marahil ay nakamit niya salamat sa insidente ng dice roll. Karamihan sa mga pinalakas na stats na mayroon siya ay dahil sa mga titulong nakuha niya para sa kanyang unang kill. At sa ngayon, isa sa mga aktibong quest niya ay ang maabot ang level 25 para mag-unlock ng isang class kasama ng iba pa tulad ng pagpatay sa 4 na Heralds at sa Incursion General. Sa pangkalahatan, na-stuck siya sa isang uri ng spawn at outpost protection system. Sa madaling salita, kailangang protektahan ni bro ang kanyang base, at ipinapalagay niyang ang pulang haligi ng liwanag ang nagpapahiwatig ng incursion na sinasabi ng system. Hindi pa rin niya naintindihan kung ano ang outpost, kaya tinanong siya ng system kung handa na siyang lumikha ng kanyang unang outpost. Agad-agad, naisip ni Zack na dapat itong mga hulugan ng isang uri ng base, isang lugar na masisiyahan siyang tawaging tahanan sa halip na sa mga sira-sirang natira sa kanyang camping trip. Kung sa bagay, hindi kakayanin ng isang sa impyernong ito na gubat ng mga halimaw. Ano ang gagawin niyo kung nasa posisyon niya kayo na walang system? Mag-comment at ipaalam sa akin. Tinanggap ni Zack ang paglikha ng outpost, at kaagad, nawala ang asul na screen. Walang anumang mahika na nangyari talaga. Medyo naguguluhan si bro dahil idineklara ng system ang lugar na ito bilang kanyang outpost, pero bigla siyang ginulat ng isang boses. Sa itaas lang ay may isang uri ng specter creature na may isang mata na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Inactivate ang kill mode, kinuha ni Zack ang kanyang palakol at babanatan na sana ang nilalang na ito.
Sa kanyang pagkagulat, napagtanto niya na ang boses ay hindi galing sa isang tao, pero sa sandaling iyon, biglang nadulas si Bro mula sa sanga, habang sinasabi ng espiritu ang sarili nitong pagkadismaya sa pagkakatagpo sa isang tao. Wow! Ang unang hindi marahas na halimaw na nakilala natin, at racist pa. Gayunpaman, malapit nang mahulog ang ating bida. Kumapit siya sa isang bagay, pero sa mga kaliskis, sa tingin ko alam na nating lahat kung ano ang nahawakan niya. Naranasan ni Bro ang tunay na takot sa sandaling napagtanto niyang nakahawak siya sa katawan ng isang higanteng ahas. Isang saglit lang siyang nagpabaya at napahamak na agad siya. Napulupot ang kanang braso ni Zach kaya't napakaikli ng oras niya para kumilos. Sinusumpa niya ang kanyang kapalaran dahil sa kabilang panig, isang masamang ahas na may nakangangang mga ngipin ang nakatitig sa susunod nitong pagkain. Mabilis na pumulupot ang parehong ahas sa buong katawan niya, sinisiguradong wala siyang pagkakataong makatakas. Naiintindihan ni Zach na nasa isang mundo siya na parang video game kung saan hindi na niya pwedeng ibaba ang kanyang pag-ingat. Well, baka hindi na dumating ang susunod na sandali dahil dinudurog siya ng ahas na ito na parang isang masamang ex-girlfriend. Kahit ngayon, sa halip na sumuko, alam ng ating bida na kung kailangan niyang lumakas at mabuhay, kailangan niyang sumugal ng mas malaki. Gaya ng isang negosyante, direktang hinawakan ni Bro ang ulo ng ahas bago higpitan ang hawak ng sobrang lakas na literal niyang dinurog ang ulo nito. Ito ay isang pahayag para kay Zach, ang kanyang walang kamatayang deklarasyon para mabuhay. Pero mukhang malas talaga si Bro dahil nabali ang sanga ng puno sa sandaling iyon na naging sanhi ng pagkahulog nilang dalawa ng kanyang kaibigang parang malambot na pansit. Naiintindihan ng tao ang paraan ni Sung Jin-woo. Palaging binibigyan ng gantimpala ng sistemang ito ang mga mangangaso. Kapangyarihan ang lahat. Si Cha-hain ay wifey at wala ng iba pang mahalaga. Iyon lang ang kaisipang kailangan niya para mabuhay, ang tanging paraan para siya ang maging pinakamalakas. Kaya ibinuhos ni Zach ang lahat ng kanyang lakas para durugin ang ahas at tiyaking una ang mukha nitong babagsak sa lupa. Habang pinapanood ang pangyayari mula sa itaas, medyo nadismaya ang kaluluwa, iniisip na hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon ang tao sa isang halimaw na lugar na tulad nito. Habang siya'y palutang napapalayo, nagkomento siya kung paanong malaki sana ang naitulong ng isang outpost sa pagkakataon ng tao. Pero muli, ipinagtataka niya kung bakit isang hangal na puno ang pinili ng taong ito para sa isang outpost. Ang parehong nilalang na ito ay tumulong na sa maraming iba't ibang lahi at sibilisasyon sa buong buhay niya. Palaging mababa ang naging pagganap ng mga tao sa lahat ng iyon. Ang ideya ng isang treehouse ang pinakahangal sa lahat. Galit na galit si Bro sa ating lahi. Gago ka rin, lumulutang na able. Tungkol naman sa ating bida, ang palakol ni Zach ay tumataga at hinihiwa ang mga bagay-bagay. Bumalik ang kaluluwa sa eksena at natuklasan ang parehong tao na pinupunit ang katawan ng ahas. At nagulat ang nag-iisang eyeball ni Bro dahil ang lalaking nasa harap niya ay epektibong ginawang madugong sushi ang ahas. Siguro dahil sa mga genes ni Levi Ackerman. Sa kanyang kill mode, lumingon si Zach para targetin ang kaluluwa na ikinagulat nito. Biglang humanga ang lumulutang na espiritu, napagtanto na nagkamali ito sa pagmamaliit sa tibay ng loob ng lalaking ito. Tinitigan siya ni Zach habang nagpapakilala ang espiritu bilang si Beth Aberak o sa mas maikli, Abay. Si Abby ay talagang ipinadala rito para tulungan ang tao para sa lokasyon ng kanyang outpost. At para sumagot ng magalang, nagpakilala ang ating bida at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagtulong sa kanya. Medyo nainis ang espiritu na hindi man lang nakinig ang payasong ito sa tutorial. Ipinaliwanag ni Abay na isang assistant ang otomatikong itinalaga sa kanya nang piliin niya ang posisyon bilang kanyang outpost. Ipinahayag ni Zach ang kanyang pagkadismaya na wala man lang siyang natanggap na tutorial mula sa sistema sa simula pa lang. Sa halip, otomatikong ipinadala si Bro sa impyernong gubat na ito 3 araw na ang nakalipas. Nagulat si Abay na hindi man lang niya nasuri ang tutorial. Pero ang pinakagulat ng espiritong ito ay 3 araw pa lang ang lalaking ito dito sa halip na mga buwan. Nilinaw ni Zach na 3 araw pa lang talaga, na nagbigay linaw sa mga bagay at nagpaisip kay Abay. Dahil dito, napaisip ang espiritu kung na-assign ba ito sa isang uri ng Defier, na isa na namang konsepto na walang kaalam-alam ang ating bida. Naiintindihan ni Abay na lubos siyang nalilito ngayon dahil hindi man lang siya nabigyan ng paliwanag. Sa madaling salita, ang Earth ay isinama na sa mas malawak na multiverse. Hindi mabilang na ibang planeta ang umiral na sa kolektibong multiverse na ito sa loob ng bilyon-bilyong taon, at ang mga tao sa Earth ay unti-unting inililipat sa mga tutorial city para matuto at makisama sa multiverse. Dito rin nalaman ni Zach na maaaring maayos lang ang kanyang pamilya dahil kung nasa tutorial town sila, ligtas sila. Kasabay nito, nilinaw ni Abay na may porsyento ng mga tao na hindi natural na kayang sumipsip ng cosmic energy. Ang mga taong iyon ay tiyak na mapupunit at papatayin ng mga halimaw sa kalaunan. Sinumang mortal na walang kakayahang mag-cultivate ay lalamunin ng mapanganib na kapaligirang itinakda ng sistema. Sa wakas, nagtanong si Zach tungkol sa papel ng mga Defier, kinu-question kung ang kanyang kapalaran ay isa kung saan siya ay nakatakdang mamatay.
Binigyang diin ng espiritu na ang mga Defier ay mga mortal lamang na nagkamit ng kapangyarihan na higit sa karaniwang inaasahan. Ayon sa kaugalian, inaasahan ng sistema na mahina ang taong ito, kaya hinahayaan nitong mamatay ang tao sa natural na paraan. Pero kung may isang taong kayang baliktarin ang kanilang tadhana at lampasan ang mga pagsubok, literal nilang nilalabanan ang kanilang tadhana na mamatay. Sa madaling salita, ito ang kapangyarihan ng pagsuway. Pero para sa isang tulad ni Zach, ang kanyang sitwasyon ay nasa ibang antas kahit na sa kanyang sariling klase. Bagamat nabigyan siya ng isang kamangha-manghang pagkakataon, hindi palaging magiging madali ang mga bagay para sa kanya. Medyo inis ang ating bida dahil hindi niya matatawag na madaling pagkakataon ang pagtaya ng kanyang buhay sa isang dice roll. Gayunpaman, naniniwala si Abay na ang boses ng universo ang mas mahalaga sa kabuuan ng universo at binibigyang diin nito ang isang bagay. Labis na kinamumuhian ng sistema ang mga duwag. Sa madaling salita, anumang posibilidad na maging dahilan ng pagkabigo ni Zach ay magreresulta sa kumpletong kaparusahan. Sa madaling salita, naririnig ng ating bida na kakailanganin niyang kumpletuhin ang mga quest na iyon, patayin ang mga demonyong iyon, at ang pinakamasama, wala man lang siyang masasabi sa usapin. Tinitiyak sa kanya ng espiritu na ganoon ang realidad kapag inatasan ka ng sistema at na siya ay mahigpit na babantayan hanggang sa susunod na abiso. Habang tumitingin sa paligid para sa mga stalker, ibinulong ni Abay ang isang kapaki-pakinabang na tip na malaki ang pakinabang ni Zach kung tatapusin niya ang mga quest sa loob ng isang buwan sa halip na 3. Nang malapit na nitong sabihin ang mga detalye ng gantimpala, bigla ang inalis ang espiritu sa lugar na ikinabahala ni Zach. Ipinaliwanag ng system notification na binawi nito ang access ni Abay ng mas maaga kaysa sa nararapat, na nangangahulugang patuloy na nakikinig ang sistemang ito sa lahat. Bagamat gulat na gulat, inihanda ng ating bida ang kanyang sarili na tapusin ang lahat ng mga quest na yon sa loob ng isang buwan. Ang eksena ay dahan-dahang lumipat sa isang party ng mga aristokrata. Isang lalaking may mga sungay ng demonyo ang nagmamasid na may bahagyang inis sa itaas. Ang kanyang kapareha para sa gabing iyon, isang napakagandang babae na nakapula, ay nagkomento sa kanyang pagkadismaya, hinihimok si Ogris na ngumiti para sa isang araw ng pagdiriwang. Pero wala siyang dahilan para ngumiti, kahit pa matapos siyang pangalanan bilang Incursion General. Ito ang pinakamataas na karangalan ng anumang angkan. Pero ang pinakaikinadismaya ni Ogris ay hindi niya kinailangang pumatay para makuha ang titulo. Tinitigan niya ang isang lalaki na may malagong mahabang buhok na nakatitig pabalik sa kanya. Inirekomenda ng babae na marahil ay ihanda na niya ang kanyang sarili na lumaban sa halip na mag-aksaya ng oras sa club. Inasar ni Ogris si Alia sa hindi pagkakilala sa kanya ng mas mabuti. Dahil tutal, hindi niya naman lalabanan ang mga ito ng harapan. Gusto niya lang na magkaroon ng ilusyon ng kontrol ang kanyang mga kaaway habang siya ang nagmamanipula sa likod. Dahil makikita mo, sa sandaling uminom ang isa sa mga ito ng alak, mabilis na kumakalat ang lason sa kanilang sistema, pinaparalisa sila na parang si King Joffrey, at nag-aalok ng napakasakit na kamatayan. Isang babae ang mabilis na tumakbo para tanungin kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito, kinu-question kung bakit walang tumutulong sa lalaking ito. Dahil sa pagdanak ng dugo ng lalaking ito, tinatahak ni Ogris ang isang madilim na landas. Plano ni Bro na maging susunod na Light Yagami sa pamamagitan ng pagpapamukhang nagpakamatay ang kanyang mga kaaway. Balik sa eksena sa gubat, nakita natin ang isang halimaw na umiinom mula sa magandang sapa. Habang nagpapahinga ito rito, biglang napansin ng nilalang ang isang maliit na insektong parang paru-paro na dumapo sa nguso nito. Ang cute tingnan, at mukhang magiging magkaibigan sila sa lalong madaling panahon. Pero bigla, may naramdaman ang halimaw na papalapit mula sa likuran at lumingon ito. Sa sandaling lumingon ito pabalik sa harap, sinamantala ng ating bida ang pagkakataon at ibinagsak ang kanyang mabigat na palakol direkta sa gulugod nito, isang instant one-hit kill. Dahil dito, nakuha niya ang titulong Demon Slayer. Epic nga pala ang pagpasok ni Muzan. Ang titulong ito ay nagbibigay sa kanya ng 3% na pagtaas ng stat kapag humaharap sa anumang demonyong kalaban, pero sa kabutihang palad, sapat na ang nakuha ni Zach para sa araw na ito. Ang kapansin-pansin ay hindi ginagawang madali ng sistema ang konsepto ng pag-level up. Ang tanging nakukuha niya ay mga stat point para tulungan siyang umangat sa susunod na level. Pero kahit na umabot sa level 17, hindi pa niya ginagamit ang alinman sa kanyang 32 libreng puntos sa alinman sa kanyang mga stat. Noong una, gusto niyang mag-atubili at maghintay hanggang sa makaisip siya ng diskarte para magamit ang mga ito ng maayos. Pero ang laban sa higanting ahas ay nagpatino kay Zach, at alam niyang hindi niya pwedeng pigilan ang anumang kalamangan ngayon. Sa pagkuha ng inisyatiba, naniniwala siya na ang pinakamainam niyang gawin ay dagdagan ang kanyang mga stat o kahit man lang yung mga tiyak na magbibigay sa kanya ng malaking kalamangan sa kasalukuyan kaysa sa hinaharap. Ayon sa kaisipang iyon, gumastos siya ng 1-0 sa strength buff, 6 sa dexterity, 5 sa endurance, at 11 sa kanyang life. Ang paghihintay para sa hinaharap ay walang saysay na paraan dahil sa mapanganib na lugar na ito, baka hindi na dumating ang hinaharap para sa kanya.
Dahil 25 araw na lang bago matapos ang buwan, nag-iisip ang ating bida kung dapat ba siyang umasa sa impormasyon ni Abby para magawa ang imposible. Ramdam niya na may ibang dahilan kung bakit iyon ang payo ng multo, at napakalaki siguro ng benepisyo na kahit ang system ay hindi kayang payagan si Abby na kunin ito. Gumawa ng pagtatasa si Zack. Naniniwala siya na ang pagkumpleto sa mga quest sa loob ng isang buwan ay maaaring humantong sa pagkatuklas ng isang espesyal na gantimpala. Iyon o mas hihirap pa ang sitwasyon pagkatapos ng unang buwan na nagbibigay sa kanya ng dahilan para kumilos na ngayon. Sa halip na mawala ng pag-asa sa kanyang sitwasyon, naiintindihan ng ating bida na mayroon siyang pagkakataon na wala sa iba mula sa tutorial stage para makuha ang kalamangan. Habang umiinom ng tubig mula sa sapa, nagpasya siyang huwag sayangin ang pagkakataong ito, kaya kinuha niya ang kanyang battle axe mula sa bangkay at naghanda para sa kanyang susunod na misyon. Ay, nga pala, naaalala mo ba yung insekto kanina? Dumating ito para kainin ang laman ng nilalang, na medyo madilim kung ako ang tatanungin. Gabi na nang muli nating makita ang ating bida. Nakaupo siya malapit sa apoy, nagluluto ng lumang mabuting karne ng halimaw para sa hapunan. Sa tingin niya, nakuha ni Zack ang karamihan sa kanyang mga titulo, dahil lang siya ang unang taong gumawa ng isang partikular na bagay sa mundong ito. Unang taong pumatay ng halimaw, unang taong solo na pumatay ng Incursion General, at ang tagapaglipol ng mga Leviathan ay nagpapatunay niyan. Habang kinakagat ang makunat na karne, iniisip niya kung gaano kakaiba na wala siyang nakuha noong ginawa niya ang outpost. Sa madaling salita, may ibang mga tao doon na naunang gumawa ng outpost sa kanya, ibang mga tao na mga defier din na wala sa tutorial. Halimbawa, ang ahas na nilabanan niya kanina ay mabilis na lumakas, ibig sabihin, ang ibang mga tao bukod sa kanya ay maaaring napakalakas na rin. Ang isang nerd na talunan ay maaaring maging susunod na Mr. Olympia contender. Naniniwala si Zack na dapat mayroong kahit ano sa outpost shop section na tutulong sa kanya na lumakas o kahit man lang makahanap ng daan pabalik sa kanyang pamilya. Lahat ng mabibiling item ay lumalabas sa tabi ng Nexus Coins at nakakakuha siya ng humigit kumulang 100 para sa bawat pagpatay batay sa mga halimaw na kanyang pinatay. Habang kumakagat muli, namangha ang ating bida na mayroon ding uri ng teleporter mechanism sa tindahan. Habang nilulunok ang kanyang pagkain, nabalot siya ng optimismo. Marahil sa gamit na ito, maaari niyang piliting i-teleport ang kanyang sarili sa kanyang pamilya o sila naman sa kanya. Maganda pakinggan ang ideya basta't makaalis siya sa lintik na islang ito, pero heto ang masamang bahagi. Ang teleporter ay nagkakahalaga ng napakalaking 10,000,000,000 Nexus Coins, at agad nitong sinira ang mga inaasahan ni Bro. Hindi niya kayang pumatay ng ganoon karaming Demon Dogs para makolekta ang lahat ng perang iyon, kaya kailangan niyang mag-farm sa mas mabilis na paraan. Pero nandyan din ang mga aktibong quest na mayroon siya. Naiintindihan ni Zack na maraming kapaki-pakinabang na bagay sa tindahan, at kung makakakuha lang siya ng isang bagay na sobrang lakas agad, magiging maayos ang lahat para sa kanya. Kaya naman interesado siyang gawin ang mga quest para mapataas ang kanyang outpost levels at mag-unlock ng isang class. Gayunpaman, pagdating sa paggastos ng mga puntos, naiintindihan ng ating bida na hindi niya maaaring basta na lang ipunin ang Nexus Points o ang mga stats. Kailangan niyang maging proaktibo sa sitwasyon at gastusin ang mga ito sa kasalukuyan para mapalakas ang kanyang agarang pag-unlad. Mula sa kanyang mga natuklasan, nakahanap siya ng 2 kapansin-pansing bagay na kaya niyang bilhin. Ang una ay ang mga kasanayan, partikular na ang Eye of Discernment na nagkakahalaga ng 3,000 coins para makakuha ng impormasyon tungkol sa ibang mga nilalang. Sa madaling salita, ito ay isang appraisal skill para tulungan siyang pumatay ng mga halimaw. Gayunpaman, sa unang beses na ginamit ito ni Bro, nakaranas siya ng matinding sakit ng ulo. Ang isa pang bagay na kaya niyang bilhin ay isang item. Ito ay isang grade na item na tinatawag na Mother-Daughter Small-Scale Gathering Array. At, tama ang narinig mo. Ang pangit na pangalan ay talagang napakahaba. Pareho din ang halaga nito at pinapayagan ang nagsusuot na sumipsip ng cosmic energy na katumbas ng isang demonic dog bawat 24 na oras. Sa madaling salita, makakakuha din siya ng enerhiya ng pasibo habang natutulog. At kahit na hindi siya isang tunay na cultivator, si Bro ay nandito, nagyayabang at nagnanakaw ng kanilang mga kakayahan. Ang bahagi ng pagme-meditation ay sobrang nakakainip kaya tapos na si Bro at tumayo para pumunta at pumatay pa ng mga kung ano-ano sa daan. Pagkatapos noon, halos lahat ng oras ni Zack ay ginugol na niya sa pangangaso. Minsan ay tinatambangan at pinapatay niya ang mga demonic dog, ngunit habang tumatagal ang kanyang pangangaso sa kanila, mas nagiging madali silang patayin. Kahit hindi niya sila mahuli ng maayos, hindi pa rin siya gaanong nahirapan na talunin sila. Bawat engkwentro ay nagturo sa kanya ng higit pa kaysa sa nauna. Pinagmasdan ni Zack ang kanilang mga bakas at nalaman kung paano sila hahanapin. Mas maganda pa, nagsimulang umikot ang lalaking ito na parang Beyblade at mas mahusay niyang nakontrol ang kanyang palakol. Natuto pa si Bro kung paano sumalad at ilihis ang ilang mga atake.
Kasabay ng kanyang kakayahan sa mata na Eye of Discernment, nalaman niya ang kanilang klasifikasyon bilang mga Barghest monster. Upang matiyak na hindi siya manganganib, sinadya niyang mag-iwan ng iba't ibang mga mapagkukunan at mga nakatagong bahagi sa paligid ng isla, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy na mabuhay kung sakaling mahirapan siyang bumalik. Nagpatuloy ang pangangaso habang dinadala ni Zack ang bawat bangkay pabalik sa base bago bumalik sa labanan para pumatay pa. Hindi laging madali ang mga laban. Nasugatan siya at dumugo ng ilang beses hanggang sa dumating ang panahon na ang bilang ng kanyang mga napatay ay madaling umabot sa daan-daan. Gayunpaman, habang tumataas ang kanyang level, lalong nagiging mahirap ipagpatuloy ang kanyang pag-unlad, ngunit lumakas ang kanyang kapangyarihan ng walang katapusan hanggang sa ituring na ng kanyang buong pag-iisip ang mga Barghast hindi bilang mga maninila, kundi bilang isang grupo lamang ng mga biktima. Sa ngayon, umabot na si Zack sa level 23, ngunit naintindihan niya na mahalaga ang pagbilis. Ang kanyang mga stats ay lahat malaki ang itinaas, ngunit 5 araw na lang ang natitira bago matapos ang unang buwan. Pumunta tayo sa kabilang panig, sa lugar kung saan nakatira ang mga incursion demon. Nakasalubong ni Ogris ang isang inaasahang bisita, si Rydell, at tuwang-tuwa ang incursion general na itanong kung kumusta na ang paghahanda para sa kaganapan. Naiinis si Rydell, sinasabing dapat alam na ng lalaking ito ang tungkol doon dahil nabasa na niya ang mga ulat. Dahil walang nakikitang pagkakasala sa kanyang mga kilos, sumuko si Ogris na ito mismo ang kanyang trabaho bilang isang leader na magtalaga ng ilang gawain sa kanyang pangalawang pinuno. Sa madaling salita, kailangang tanggapin ni Rydell ang sitwasyon. Inutusan niya ang lalaki na lumapit at umupo. Tumanggi si Rydell na umupo bago kunin ang alak sa kanyang kamay at tanungin kung kaya bang maglasing ni Ogris ngayon. Pabulong na nagreklamo ang leader na palaging tinatanong ng mga tao ang hangal na tanong na iyon gayong wala naman talaga siyang gagawin. Aabutin ng ilang linggo ang incursion para sa kanyang pagkakataon. Napansin ang kanyang pagkakataon, umisi si Rydell ng may galak at inabot ang isang sulat, hinihimok siyang pirmahan ito ng mabilis para makabalik na siya sa kanyang pag-inom. Habang mabilis na binabasa ang sulat, kaswal itong pinirmahan ni Ogris, iniisip na ito ay rekomendasyon para kay Kevrin na pumasok sa Master of Scouts. Pero iyon ang punto, kita mo. Ito ang diskarte ni Rydell. Dahil pagtalikod niya, masayang-masaya siyang napirmahan ang sulat, tinitiyak sa kanyang amo na isasagawa niya ang kanyang utos. Tinawag siyang mabuting tao ni Ogris, pinuri pa siya sa pagiging maaasahan habang pasara ang pinto. Pagkatapos noon, umisi si Ogris ng isang masamang ngiti. Hindi na siya makapaghintay na mapuksa ang pugad na ito ng mga Barghast sa mga darating na linggo. Balik sa pangunahing pananaw ng ating bida, nagmamasid si Zack ng mas maraming baka sa lupa at natagpuan ang daan patungo sa isa pang demon dog na nagpapahinga sa malapit. Isa lang itong ordinaryong araw ng pangangaso para sa kanya, lalo na't hindi pa siya napapansin ng halimaw. Maliban na lang nang bigla itong tumingin ng diretsyo sa mata ng ating bida, na ikinagulat niya. Habang pinoproseso pa niya ang gulat na napansin siya ng halimaw, ang Barghast dog ay pinatay ng isang mas malaki pang halimaw na bigla na lang sumulpot. Nanginginig sa takot si Zack ngayon dahil sa swerte ay hindi siya natuklasan, ngunit ang halimaw doon ay literal na pinipira-piraso ang nilalang. Hindi hahamunin ng ating bida ang alinman dyan. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa sa pagpili na iyon dahil napansin ng alpha dog dito ang isang bagay na nagtatago sa likod ng mga palumpong. Tumingin ang halimaw sa lugar para tingnan kung mayroong anuman doon ngunit walang natagpuan. Dahil kasalukuyan siyang tumatakbo na halos lumuwa ang puso sa kaba, tinatanong kung ano ba talaga ang bagay na iyon. Ang laki ng demonic dog na iyon ay malinaw na mas malaki kaysa sa lahat, at kung iyon ang kailangan niyang patayin, malaking problema ang haharapin ni Bro. Sa ngayon, alam niya na ang pinakaligtas na pagpipilian ay bumalik sa kampo dahil ang ganito kalaking halimaw ay hindi matatalo ng walang plano. Maliban na lang nang makarating ang ating bida sa kanyang kampo, narinig niya ang isang grupo ng mga halimaw na nagpapahinga na sa campsite. Tila nagbubulungan din sila sa kanilang sariling wika. Napakaraming tanong sa ngayon. Ngunit sa tingin ng mga bagay, ang demonyong may pakpak sa kanan ay tila mas matalino kaysa sa malahayop na nasa kaliwa. Ang unang hinala ni Zack ay kung ang mga nilalang ay sadyang ipinadala dito upang puntiryahin siya at sabihin sa iba ang lokasyon ng kanyang outpost. Sa pag-asang makahanap ng ilang sagot, ginamit niya ang kanyang ocular ability para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanila, nalaman na ang isa ay isang imp demon at ang isa naman ay isang uri ng demon dog. Kapansin-pansin, sa sandaling ginamit niya ang kakayahang ito, pareho nilang napansin ang kanyang presensya, na naglagay sa ating bida sa panganib. Ang imp na may 4 na mata ay mumisi ng may panlilinlang habang nagpapalakas ng isang energy attack. Ilang sandali na lang ay tatamaan na si Zack. Ang atake ng imp ay malapit nang ipadala ang ating bida sa impyerno, na pumipilit sa lalaking ito na gawin ang lahat ng makakaya para ilihis ito gamit ang kanyang palakol. Ay, nga pala, nagawa niyang ilihis ito, na nagsisimulang magpaisip sa akin na ang palakol na ito ay lihim na sobrang lakas.
Sakto noong akala ni Zack ay ligtas na, ang pangalawang halimaw, ang malahayop na demonyo, ay kumapit sa kanya. Mas marami pang energy beam ang dumaplis sa balikat ng ating bida habang itinulak siya ng halimaw sa lupa. May sandata si Zack na nakasaksak sa bibig ng pangit na demonyong ito bago gamitin ang sarili niyang pisikal na lakas para ihagis ang pangit na aso palayo sa kanyang katawan. Tungkol naman sa apoy na sumusunog sa kanyang balikat, nahihirapan si Zack na alisin ito dahil kahit na kaunting-kaunti lang ang dumampi sa kanya, parang ang kanyang kaluluwa mismo ay nililipol nito. Ang imp ay kaswal na lumapit sa kanya na umaarteng parang final boss habang nagbubulungan sa wikang hindi man lang maintindihan ni Bro. Lalo pang pinalala ang sitwasyon, sinira rin ng isa pang demonyo ang kanyang palakol. Ang bida natin ay nasa isang sitwasyong dalawa laban sa isa at wala man lang siyang armas na magamit. Maaaring napakasama ng tsansa niya, pero iniisip ni Zack na kaya pa rin niyang talunin sila sa buhay na ibinigay sa kanya. Siya ang unang kumilos sa pamamagitan ng pagtakbo ng buong bilis patungo sa demonic hound, habang ang imp ay naghagis pa ng mga maapoy na pagsabog para tamaan siya mula sa likod. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Zack ang lahat ng iyon, sumusugod na may hindi kapanipaniwalang bilis hanggang sa direkta niyang maharap ang demonyong aso. Tumalo ng demonyo para salakayin siya ng harapan, pero ibang klase ang lalaking ito, at sinunggaban ang halimaw na parang si John Cena o kung sino paman. Sinubukan siyang saksakin ng halimaw gamit ang mga kuko at buntot nito, pero sa kabila ng sakit na nararamdaman ng bida natin, hindi siya bumitaw at ibinagsak ito sa lupa. Ngayong siya na ang may bentahe, nagsimulang magpakawala ng malalakas na suntok si Zack, na nagpapagsisi sa nilalang sa pakikialam nito sa kanya. Ang mga kamao na rateds para sa lahat ay walang awang bumabayo sa halimaw, ngunit iyon din ang problema. Dahil ngayon na si Zack ay nakapako sa isang lugar, madaling naghagis ang imp ng isang maapoy na orby na direktang tumama sa kanyang likod at iniwan siyang tuliro. Ang katawan ni Zack ay unti-unting bumibigay sa matinding sakit. Ang mga apoy na iyon ay sumabog mula sa likuran at nilamon ang kanyang kaluluwa. Iniisip niya na ito na ang katapusan para sa kanya dahil sa kanyang kalagayan, ginamit ng demonyong hayop ang buntot nito para sa isang nakamamatay na tusok. Sa puntong iyon, ipinaalala sa atin ang cosmic energy, ang parehong enerhiya na itinuturing na pundasyon ng mismong multiverse. Mula nang dumating ang system, mula nang mapatay ni Zack ang unang halimaw, taglay na niya ang cosmic energy na iyon. Nag-ipon ito sa loob niya, tinuturuan siyang damhin at ituon ito, at tinuruan pa siya ng mismong kakayahang gamitin ito. Sa lahat ng panahong ito, kailangan lang ni Zack na paunlarin ang sarili para maging isang taong kayang gamitin ang kapangyarihan ng ganoong enerhiya. Umabot sa kanya ang matulis na atake, ngunit sa halip na tumusok sa kanyang katawan, yumuko ito at nabali sa pagtama. Kita nyo, ang kasalukuyang Zack ay pinapalakas ng cosmic energy. Naglalabas ang kanyang katawan ng isang kulay dalandan at lilang aura, habang ang kanyang mga kamay ay nagpapakawala ng rumaragasang kuryente. Galit na galit siya na sinira nila ang kanyang palakol, habang ang imp ay nabigla sa biglaang pangyayari na naging sanhi ng pagpapakawala nito ng dose-dosenang fire blasts, para masiguradong mapatay niya ang tao. Pero kumikilos na ang bida natin. Hinawakan niya ang buntot ng demonyo at sinimulang iikot ito ng mabilis, pinipilit itong salagin ang lahat ng maapoy na atake gamit ang sarili nitong katawan. Ang kasalukuyang Zack ay isang literal na halimaw, kaya't nagpatuloy ang kanilang labanan sa isang madugong sagupaan sa pagitan ng dalawang demonyo at ng tao. Hindi ipinakita ang laban dahil sa susunod na eksena, ipinakilala na lang sa atin ang ika-30 araw ng unang buwan. Ilang katawan ang lumulutang napatay, ang mga iyon ay bangkay ng imp at ng demonyong hayop. Ito ay nangangahulugan na si Zack ang nanalo sa laban. Nag-ukit siya ng kahoy para gumawa ng bagong hawakan para sa kanyang palakol, at pagkatapos itong pinuhin, muli niyang nakasama ang kanyang lumang sandata. Kahit na umaasa siyang maabot ang level 25 at makakuha ng class ng maaga, ayos lang sa kanya ang ideya ng pagharap sa mga quest bago ang layuning iyon. Kumpiyansa si Zack na hindi siya dapat bumagal sa kanyang pag-unlad, lalo na't malayo na ang kanyang narating. Pinahihintulutan siya ng kasalukuyang system na sumuong sa mas malalaking panganib para sa mas magagandang gantimpala, kaya't para sa kanya ay makatarungan din ito. Tungkol naman sa damit ng lalaking ito, opisyal nang nakibagay si Kuya sa kapaligiran na mukhang astig habang papunta para patayin ang kanyang pangalawang herald. Balik tayo sa panig ni Ogris na tila naging abala sa buong buwan. Kinumpirma ni Rydell na talagang naging magulo, bagaman ito pa lang ang simula ng kanilang mga pagsubok. Dahil pagkatapos mabuo ang portal, mapuputol ang koneksyon nila sa natitirang bahagi ng angkan. Doon pa lang talaga magsisimula ang kanilang tunay na trabaho. Nakatitig ang dalawang demonyo sa napakagandang siwang sa kalawakan, habang ang kanilang mga tagasunod ay nag-aabang sa ibaba. Ang hukbong ito ng mga demonyo ay sabik na makatawid sa kabilang panig at maghasik ng lagim. Nagsimula ang laban sa demonyong boss monster sa pag-iwas ng ating bida sa unang atake, para lang tamaan sa pangalawa at gumulong sa lupa. Nabawi ni Zack ang kanyang balance at hinarap si Vuel, isang level 45 na halimaw.
Naalala niya sa eksena ang kanyang karanasan kasama ang kanyang ama. Nangisda ang bata kasama niya at natutunan na bawat hayop ay may katangiang nagpapaging espesyal dito. Nahuli ng ama ng bata ang isda bago ito hinila paakyat, at sinabing ang mga isda ay kilala sa pagiging madulas, pero hindi tulad ng mga tao, hindi sila gumagamit ng mga patibong. Samantalang ang sangkatauhan ay gumamit din ng mga sibat noong sinaunang panahon. Ipinaliwanag ng lalaki kung paano hindi lang nahuhuli ang mga hayop dahil mas malakas ang mga tao. Sa halip, ito ay dahil sa kakayahan ng mga tao na umisip ng paraan na nagpapaging espesyal sa kanila, ang kanilang kakayahang umangkop. Kaya 2 oras bago niya labanan ang halimaw, naghanda si Zack at nag-ayos ng patibong bilang alaala sa kanyang ama. At ngayon, hinaharap niya ang halimaw na dapat maging katapusan niya, kahit na hindi niya kayang manalo sa laban na ito mag-isa dahil sa agwat ng level, kahit isang tama lang ay maaaring maging nakamamatay. Tutal, balak ni Zack na gamitin ang kanyang talino para sa kanyang kapakinabangan. Kinakalmot ng halimaw ang daan para maabot siya, sumasablay sa isa pang tama habang tinitiyak niyang hindi makakatama ng malinis ang nilalang sa kanya. Gamit ang kapangyarihan ng cosmic energy, nagpakawala si Zack ng ilang kritikal na tama na nagpatalsik kahit sa isang halimaw na ganito kalaki. Sa ngayon, naintindihan na niya ang enerhiyang ito, at kaya na niya itong manipulahin sa pamamagitan ng pagpapadaloy nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ganitong paraan, madali niyang nasasalag ang ilang atake, habang pinapataas din ang kanyang lakas sa pag-atake. Hindi isang cultivator si Zack, kaya ginagabayan niya ang halimaw sa parehong paraan na ginabayan niya ang unang demonyong aso. Dahil sapat lang ang cosmic energy na pwedeng gastusin, bawat patak ay mahalaga. Mapaminsalang winawasak ng halimaw ang mga puno sa isang tama lang, na hindi nag-iwan ng puwang sa ating bida para magkamali. Nag-concentrate si Zack sa kung ano ang maaari niyang gawin sa sitwasyong ito, kaya't ipinadaloy niya ang cosmic energy sa kanyang mga binti bago sumabog ng may matinding lakas at gumanti ng atake. Ang ganting salakay ay pinangunahan ng paghampas ng kanyang cosmically charged na palakol, na talagang direktang tumama sa ulo nito. Bumalik ang eksena sa sekta ng mga demonyo. Ang siwang ay lumalaki ng lumalaki. Nagtataka si Ogris kung nasaan si Rydell na tila nakapasok na sa incursion portal. Kinausap ng commander ang general at inihanda ang kanyang mga tauhan, at sa isang plot twist, inihayag na hindi susunod ang general sa portal. Para bang inaasahan na ni Ogris ang ganitong pangyayari, ninisyan niya lang sila. Balik sa ating bida. Tumatakbo siya ng husto habang halos maubusan na ng lakas. Sobra-sobra na ang epekto ng cosmic energy sa kanyang katawan, at sinisira siya nito mula sa loob. Gayunpaman, sa dambuhalang halimaw na humahabol sa kanya, hindi naman sa may pagpipilian si Kuya. Natatanaw na niya ang patibong na inihanda niya, kaya ilang sandali na lang bago niya ito magawa. Nagngangalit ang halimaw habang lumalapit ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Iniunat ni Zack ang kanyang kamay at natagpuan ang patibong. Kagatin na sana siya ng halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, ipinadaloy niya ang pasabog na enerhiya sa kanyang mga paa, sumusugod na may matinding bilis para iwasan ang patibong. Sa sobrang lakas ng puwersa, imposibleng mapigilan ni Vul ang sarili at diretsong nahulog sa patibong. Bumangon ang ating bida para tingnan kung gumana ba talaga, at mukhang tumusok ang mga patalim sa tiyan ng nilalang, at may isa pang bumaon sa ulo nito. Opisyal ng talo si Vul, na nagtapos sa buhay ng high-level na halimaw habang ang enerhiya nito ay nalipat sa ating bida. Ngayon, hindi lang naabot ni Zack ang level 25, kundi natapos din niya ang isa sa mga quest na nag-unlock ng class system para sa kanya. Napuno siya ng galak dahil sa sobrang hirap na pinagdaanan niya para marating ang level na ito. Kinantiyawan ni Kuya ang system, ipinagdiriwang kung paano niya tinalo ang isa na namang halimaw. Ngunit ang kanyang kagalakan ay napalitan ng matinding takot habang mula sa mga anino, isa pang nilalang ang lumitaw, ngunit hindi lang isa. Marami sila. Ang mga demonyong aso dito ay grupo-grupo, at katatagpo lang nila ng kanilang susunod na pagkain. Balik sa panig ng mga demonyo, ang rebeldeng grupo ang siyang lumuhod at nagmakaawa. Gayunpaman, walang awa silang pinatawad ng bagong general, pinugutan sila ng ulo. Pinatay na ni Ogris ang lahat ng mga sagabal sa kanyang grupo, habang tinatanong ng kanyang alagad kung hanggang kailan nila ito gagawin. Inutusan ni Ogris si Namis na magpatuloy hanggat hindi pa kailangang huminto. Habang nagulat si Alia na hindi man lang siya magaan sa isang tulad niya, ayaw ng lalaking ito na malaman ng sinuman sa kanila ang lawak ng kanyang mga plano. Ang kanyang layunin ay magkaroon ng kaayusan at kontrol. Dinurob ng isa sa kanyang mga alagad ang lalamunan ng isang taksil, tinatanong kung bakit handa niyang isugal ang proteksyon ng lolo ng general. Sawa na si Ogris sa paglalaro sa isyu ng pagtataksil na ito. Pagod na siya na ang sarili niyang planeta ang pinakamalaking panganib sa kanyang pamumuno. At dahil malinis na ang mga bagay dito, ang natitira na lang sa kanya ay puntahan at kilalanin ang mga lokal mismo. Samantala, pabalik sa gubat, patuloy na tumatakbo ang ating bida para sa kanyang buhay habang hinahabol siya ng isang kawan ng mga demonyo na parang mga asong ulol. Pagod at inis, nagtataka siya kung bakit hindi siya binalaan ni Abbey tungkol dito.
Ang pagpatay sa isang herald ay hindi ang pinakamahirap na bahagi. Pero nang mamatay ito, lahat ng halimaw sa gubat ay naakit sa kanya. Nagsisimula na siyang maubusan ng pagpipilian, na pagtantong malapit nang maubos ang kanyang cosmic energy. Malaking bahagi nito ang nagamit na sa kanyang pakikipaglaban sa herald kanina. Naiintindihan niya na wala ng paraan para makatakas siya sa sitwasyong ito sa pamamagitan lang ng pagtakbo. Sa sandaling bumagal siya, halos lapain siya ng isa sa mga demonyo. Napipilitan siyang patuloy na lumaban habang gumagalaw kahit na ang kanyang stamina ay malapit nang maubos. Sakto noon may napansin siyang mahalaga. Nakakabawi siya ng kaunting cosmic energy sa tuwing may namamatay na demonyo. Nagbigay iyon ng ideya sa kanyang isipan kaagad. Naisip niya na hindi na niya kailangang tumakbo pa dahil ang tanging paraan para mabuhay ay ang lumaban. Lumingon siya, pinatay ang isa pang demonyo at inihanda ang sarili para sa isang mahaba at madugong labanan. Samantala, sa teritoryo ng mga demonyo, inutusan ni Rydal ang kanyang mga tauhan na wala na silang oras para maghintay pa kay Ogress. Dahil wala ang general, siya ang pumalit at sinabihan si Kevin na bumuo ng isang scouting party. Ang misyon nila ay alamin kung ano ang ikinamatay ni Urquaz na herald. Tumango si Kevin at tiniyak sa kanya na mabilis itong gagawin. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Rydal sa pagpaplano kung paano palalakasin ang kanilang mga outpost. Sakto, isang mensahero ang nagmamadaling pumasok at nagulat na may paggalaw sa loob ng portal. Makalipas lang ang ilang segundo, dumating si General Ogras kasama ang kanyang grupo. Nagkatitigan ng dalawa, mas mukha silang magkaribal kaysa magkakampi sa sandaling iyon. Pabalik sa isla, puno ng sugat ang katawan ni Zack, at punit-punit na ang kanyang damit. Pagod na pagod, dahan-dahan siyang naglakad sa kabubatan, hinahanap ang kanyang mga reserbang kagamitan. Sa likuran niya ay nakahandusay ang mga labi ng daan-daang demonyong aso na humahabol sa kanya kanina. Di nagtagal, narating niya rin ang puno kung saan niya itinago ang kanyang mga kagamitan. Umakyat siya at umupo sa isang sanga, nagpahinga sandali. Ang payapang pakiramdam ng kaligtasan, kasama ang malambot na liwanag ng buwan sa kanyang mukha, ay nagpaantok sa kanya, at nakatulog siya nang hindi namamalayan. Kalahating araw ang lumipas, nagising siya sa huni ng mga ibon sa paligid niya. Nagulat siya na hindi pa nagugunaw ang mundo kahit isang buong buwan na ang lumipas mula nang mapunta siya rito. Gayunpaman, sa impyernong buhay na ito, parang natapos na ang lahat noong sandaling ipinatawag siya. Pagkatapos noon, tinakpan niya ang kanyang mga sugat at maingat na tumalon pababa mula sa puno. Nagulat siya sa bilis ng paggaling ng kanyang katawan ng kusa. Pagod pa rin ang kanyang isip, ngunit ang pag-isip na pipili siya ng kanyang class pagdating sa home base ang nagtulak sa kanya. Sakto, inalerto siya ng tunog ng nabalingsanga na may malapit na tao. At tama nga, isang demonyong scout na may pulang buhok ang gumagalaw sa lugar. Nagtatago sa mga palumpong, nagulat siyang makakita ng isang nilalang na may mga sungay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hirap siyang maniwala na isang totoong demonyo ang nakatayo roon. Nagsasalita ang demonyo sa isang wikang hindi niya maintindihan, ngunit malinaw niyang sinabi ang pangalan ng ikalawang herald matapos makita ang mga labi sa malapit. Pagkatapos ng kanyang inspeksyon, napagtanto ng demonyo na kailangan niyang mag-ulat kaagad kay General Ogress. Mukha siyang nasasabik, iniisip na maaaring gantimpalaan siya para sa pagtuklas na ito. Ngunit may iba ng plano si Zack sa isip. Sa isang biglaang atake, hinampas niya ng palakol ang likod ng ulo ng lalaki at agad itong pinatulog. Pagkatapos, nang hindi nagsasayang ng oras, ipinasan niya ang walang malay na demonyo sa kanyang balikat at dinala ito pabalik sa kanyang base. Nang gabing iyon, mahigpit na nakatali ang demonyo sa isang upuan gamit ang mga lubid, hindi makagalaw. Para gisingin siya, binuhusan ni Zack ng napakalamig na tubig ang kanyang ulo nang walang babala. Nataranta ang demonyo at nagsimulang sumigaw sa pagkalito sa sandaling magising siya. Naiinis, nagpa siya ang ating bida na patahimikin siya sa pinakasimpleng paraan. Itinutok niya ang palakol sa kanyang leeg at nagpakilala. Bigla na lang, tinawag siyang tao ng demonyo na nagpapatunay na nagkakaintindihan sila. Kaya sinimulan siyang tanungin ng ating bida kung mayroon pang iba sa kanyang uri na sumasalakay sa isla. Nang hiwain niya ang pulso ng demonyo para pilitin itong magsalita, biglang nagsimulang umilaw ng pula ang katawan ng lalaki. Isang malakas na enerhiya ang namuo sa loob niya at sumigaw siya na masusunog si Zack sa impyerno. Walang babala, isang malakas na pagsabog ang naganap sa mismong harapan niya. Sa kabutihang palad, nagawang makatakas ng ating bida na hindi maabutan ng pagsabog. Hindi siya makapaniwalang nakatingin habang nagiging abo ang lahat sa lugar. Ginamit talaga ng loko ang lahat ng kanyang lakas para pasabugin ang sarili sa halip na ilantad ang kanyang lahi. Ang nakakabaliw na antas ng katapatan na iyon ay nagpaunawa sa kanya na hindi na niya maaaring ituring ang mga demonyong ito tulad ng ibang mga halimaw. Agad na nagtago si Zack sa isang puno, inaasahan na mas maraming demonyo ang susugod sa lugar para imbestigahan ang pagsabog. Matapos maghintay sandali, sa wakas ay nagrelax siya at tumalon pabalik sa tabi ng pinagsabugan ng demonyo. Tiningnan ng ating bida ang nasunog na lupa at sinabing sayang at literal na pinasabog ng nanghihimasok ang kanyang sarili. Perpektong pagkakataon iyon para makakuha ng magagandang gamit.
Naalala muli ang pagsabog, pinagsisihan ni Zack ang nawalang pagkakataon, pero kontento pa rin siya na kahit papaano ay nakakuha siya ng bagong palakol. Ang huli niyang palakol ay sira na talaga. Sa wakas, umabot na siya sa level 25 at handa na siyang pumili ng kanyang class. Pero bago niya gawin yon, bumili siya ng isang item na lumilikha ng mga ilusyon at nagtatago sa may-ari nito. Isang maliit na kahon ang lumitaw sa kanyang paanan, at kinuha niya ang mga kumikinang na shard mula sa loob, maingat na inilalagay ang mga ito sa paligid ng kanyang kampo isa-isa. Sa sandaling mailagay niya ang huling shard, isang malaking lilang harang ang lumitaw sa paligid ng buong kampo, na nagtatago ng presensya nito mula sa pandama ng sinumang nanghihimasok. Wala siyang masabi sa sobrang lakas ng mahika ng item na ito. Para bang hindi kailanman nagkaroon ng kampo doon, at tiwala siyang hindi na siya magagambala ng mga demonyong pag-alagala pa. Dahil doon, binuksan niya ang menu at pinili ang prompt para simulan ang pagpili ng class. Habang nasasabik siya sa sandaling ito, isang malaking error message ang biglang lumitaw na nagsasabing kailangan ng isang Nexus node para simulan ang pagpili ng class. Nang makita ito, nawala sa sarili ang ating bida, sinisigawan ang system dahil sa sobrang kasakiman at pagbibitin sa kanya. Pagkatapos maglabas ng sama ng loob sandali, at ubili niyang tinanggap ang alok na bumili ng node gamit ang 6,000 Nexus coins na pinaghirapan niyang ipunin. Nang i-click niya ang yes button, isang malaking bato na may kumikinang na kristal sa gitna ang umangat mula sa lupa sa mismong harapan niya. Tinapik ng ating bida ang enchantment table gamit ang kanyang palakol, at isang bagong menu ang biglang lumitaw bilang tugon. Ipinapakita nito na mayroong 5 class na mapagpipilian, na agad nagparamdam sa kanya na parang bata sa isang tindahan ng candy. Mula sa mga pagpipilian, mayroong fighter na may malalakas na sandatang melee. Sunod ay ang acolyte na dalubhasa sa mahika at mga potion. Ang Marine ay isang class na sanay sa labanan sa tubig. Ang Demon Hunter ay isang uri ng warrior class na magaling sa paghahanap at pagpatay ng mga kaaway na demonyo. Sa wakas, mayroong Hatchman, isang simpleng magtotroso na ginagamit ang kagubatan bilang kanyang sandata. Sinuri ng ating bida ang mga pagpipilian, mabilis na napansin na lahat sila ay grade, ibig sabihin lahat ng manlalaro ay nagsisimula rito. Napansin din niya na bawat class ay maaaring i-upgrade, kaya lahat sila ay may potensyal na lumakas sa huli. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, inalis niya ang warrior at acolyte. Masyado silang pangkaraniwan kumpara sa mga mas kakaibang pagpipilian. Bukod pa roon, pakiramdam niya ay pababagalin ng hunter class ang kanyang pag-unlad dahil para lang ito sa pangangaso ng demonyo. Ang marine class ang susunod sa blacklist dahil sa mga limitasyon nito sa kapaligiran. Dahil wala na ang mga pagpipiliang iyon, pinili niya ang Hatchman, na tila ginawa para sa kanya. Pinag-isipan niya ito, at pakiramdam niya ay ginagantimpalaan ng system ang kanyang pagsisikap. Kasabay nito, malinaw na nililimitahan ng class na ito ang kanyang pagpili ng sandata sa palakol lamang, na maaaring maging problema sa huli. Pero tiwala siya sa kanyang kakayahan sa palakol, kaya hindi apektado ang isang pro na tulad niya sa limitasyon ng sandata. Dahil doon, kinuha niya ang kristal at pinili na ang kanyang class. Sumigaw siya ng Hatchman sa kristal, at agad itong nagsimulang kuminang ng mas maliwanag habang umiikot ang malalakas na hangin sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga kumikinang na ugat sa buong katawan ni Zack, at naging matingkad na dilaw ang kanyang mga mata. Isang abiso ang lumitaw na nagkukumpirma na matagumpay na napili ang Hatchman class. Sunod-sunod na system pop-ups ang lumitaw pagkatapos, ipinapakita ang mga bagong titulo at stats na nakuha ng ating bida. Habang nangyayari ito, patuloy na kumikinang ng matindi ang kristal at lalong kumakalat ang mga ugat ng liwanag sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinamaan ang ating bida ng isang matalas na dilaw na bugso ng enerhiya sa buong katawan niya habang kinukumpirma ng mga abiso na lahat ng kanyang skills ay aktibong lumalakas. Napaluhod si Zack, nanginig pa rin dahil sa shockwave. Basang-basa ng pawis ang buong katawan niya. Ngumisi siya ng may pagmamalaki dahil siya ang una sa buong mundo na nakakuha ng class na ito. Nang tingnan niya ang kanyang mga bagong stats, natuwa siyang makita na lahat ng ito ay tumaas ng husto. Sunod niyang tiningnan ang kanyang katawan at napagtanto na nadagdagan siya ng halos 20 libra ng purong kalamnan sa loob lamang ng ilang segundo. Pinlex ng ating bida ang mga ito na parang galing lang sa isang matinding workout sa Yilin. Dumadaloy ang cosmic energy sa kanyang katawan. Nagtataka niyang tiningnan ang kanyang mga bagong skills para lang malaman na karamihan sa mga ito ay nakalock sa likod ng mga side quest. Sa mundong ito, walang nakukuha ng walang kasamang pagsisikap. Dahil doon, hinigpitan ng ating Ensu ang hawak sa kanyang palakol, handa nang ipakita sa mga demonyong iyon kung sino ang kanilang kinakalaban. Ipinaliwanag na ang mga incursion ay isang malaking pagkakataon para sa mga demonyo na magkamit ng yaman at kapangyarihan. Kahit na nasira ang kasalukuyang plano dahil sa pagtataksil ni Ogris, ginamit ng tusong demonyo ang kanyang otoridad para magpadala ng mas maliliit na grupo ng mga demonyo sa portal sa halip na ipadala ang kanyang buong hukbo. Normalmente, walang anumang banta sa kanila sa isla dahil wala silang ideya na nabubuhay si Zack.
Naniniwala pa rin sila na malamang naglaban hanggang kamatayan ang dalawang herald matapos ipadala doon. Dahil sa mga ginawa ni Ogris, nawala ng isang buong buwan ng paghahanda ang mga demonyo laban sa mga tunay na banta sa kanilang angkan. Para makabawi, nag-alay sila ng libu-libong alipin para payapain ang tinatawag nilang kalangitan. Si Kevin naman ay kontento sa naging resulta sa huli. Sa mga misyon ng pagmamanman para hanapin kung sino ang pumatay sa ikalawang herald, natuklasan ng kanyang mga tauhan ang isang Nexus Crystal na nakatago sa loob ng isang kuweba. Ang maliit na hiyas na iyon ay katumbas ng libu-libong beses ng bigat nito sa ginto, sapat na para malampasan ang yaman ng maraming matatanda sa angkan. Dahil ang mga scout niya ang nakahanap nito, may buong kontrol si Kevin kung saan mapupunta ang pera mula sa pagbebenta nito. Plano niyang siguraduhin na hindi makikita ng mga matatanda sa angkan kahit isang barya mula rito. Habang papalubog ang araw, napagod si Kevin sa maghapong pagmamartsa at inutusan ang kanyang mga sundalo na magtayo ng kampo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang gilid ng bundok na may malinaw na tanawin at tinanong ang kanyang tauhan, si Kayla, kung gusto niya ang tanawin. Hindi nagsayang ng oras ang kanyang mga sundalo at nag-ayos ng isang e-table para sa dalawa para lang sa kanya. Matapos umupo sina Kayla at Kevin, mukhang nagulat siya na may oras pa ito para sa ganito sa gitna ng isang pagsalakay. Tumawa si Commander Simp at sinabi sa kanya na hindi siya kailanman masyadong abala para sa isang taong tunay niyang pinapahalagahan. Sakto namang may ilang mga insekto na nagsimulang umugong sa paligid niya at agad na sinira ang mood ng kanyang munting forest date na talagang ikinainis niya. Sinigawan niya ang kanyang tauhan na si Gormer na paalisin na ang mga langaw. Hindi sumagot si Gormer at iyon ang nagsabi sa kanya na may mali. Sabay na lumingon sina Kayla at Kevin para tingnan kung ano ang ginagawa ni Gormer. Sa halip, nakita nila ang isang maskuladong tao na may palakol na bumabaon sa likod ng kawawang sundalo. Sa una, inakala nilang isa lang siyang katutubo mula sa gubat at mabilis na nagpakawala ng pana si Kayla para patumbahin siya. Ngunit, mabilis na tumugon si Zack, bumunot ng isang throwing knife at inihagis ito sa kanya. Hinati ng kanyang patalim ang pana mula sa dulo ng may matalas na katumpakan. Noon din, inakala ni Kevin na na-distract ang tao at iwinasiwas ang kanyang greatsword. Nagawa itong harangin ng ating bida gamit ang kanyang hatchet na nagpakawala ng isang malakas na shockwave mula sa pagtama. Sinubukan siyang daigin ni Kevin at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pananabik na harapin ang isang taong may ganitong kalakas. Kahit na, hindi siya nag-atubili, buong kumpiyansa na kaya niya itong durugin tulad ng ibang insekto. Bigla, naramdaman ni Zack na mas dumidiin ang greatsword sa kanyang palakol ng may nakakadurog na puwersa. Habang abala siya sa pagpigil dito, umatake si Metis mula sa likod ng walang babala. Nagawa niya itong iwasan sa pamamagitan ng pag-alis sa greatsword at pag-ilag sa ilalim ng atake ng demonyo. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng malakas na tama sa dibdib ni Metis, na tumagos kahit sa baluti sa kanyang likod. Ang malupit na pag-atake ay agad na nagpatalsik sa malas na demonyo. Galit na galit, umatake ulit si Kevin, pero biglang lumipat sa likod niya ang ating bida sa isang iglap. Nang ibabaon na sana niya ang kanyang palakol sa likod ng commander, isang madilim na enerhiya ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Pinatigil siya ng sakit, na nagbigay kay Kayla ng perpektong pagkakataon na panain siya mula sa likod. Tumama ang kanyang pana diretsyo sa kanyang likod bago pa siya makakilos. Napatulala si Zack saglit dahil sa biglaang pag-atake, at sinamantala ito ni Kevin para ibigay ang dapat sanang pangwakas na atake. Kahit na, naharang niya ito sa huling segundo gamit ang kanyang palakol, na nag-iwan sa demonyo na lubos na natulala. Tunay siyang nayanig na mayroong ganitong kalakas na mortal sa isang mundong nagsimula palang halos isang buwan na ang nakalipas. Hinawakan siya ng ating bida sa ulo at direktang tinutok sa leg, hindi alam na may pana na palipad sa kanya. Nang maramdaman niya itong paparating, umatras siya sa tamang oras, at bahagya lang itong dumaplis sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha at tinitigan ang kanyang kalaban, na nagpapahiwatig na wala siyang balak tumakas ngayon. Nang makita iyon, pinuri siya ni Kevin sa kanyang kahanga-hangang pagpapakita ng lakas bilang isang hamak na tao sa sitwasyong ito. Gayunpaman, hayagan niyang kinasusuklaman ang kanyang lahi ng mga basura mula sa ibang mundo, masyadong mahina para maglinang ng enerhiya. Pero kumakapit pa rin sila sa kanilang mga kaawa-awang buhay tulad ng mga niknik na ang palaging pag-ugong ay unti-unting nakakainis. Tinawag siya ni Kevin na isang defier tulad ng ginawa ni Aberak, mga abandonadong hamak na nagtitiyaga at nagkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng sistema. Inamin niya na may kakayahan si Zack para makarating sa puntong ito, ngunit ang isang pagkakamali niya ay ang piliing kalabanin siya. Hindi nagpigil si Kevin habang iwinasiwas niya ang kanyang espada. Ngunit nag-alamatrix ang ating bida, yumuko pa atras para iwasan ang atake. Pagkatapos ay humampas si Zack pababa habang ibinabaon ang kanyang palakol sa baluti sa dibdib ng demonyo. Gayunpaman, walang kahirap-hirap itong tumalbog at ang shockwave ay nagpatalsik sa kanya paatras. Pagtingin sa demonyo, napagtanto niyang hindi man lang niya nayupi ang baluti at tumalbog ang kanyang atake.
Hindi tumigil si Kevin habang sumusugod siya na may isa pang atake, ngunit gumawa ng mabilis na galaw ang ating bida at ibinato ang mesa sa kanya. Nagulat doon ang demonyo at napilitan siyang sirain ang lahat ng masasarap na pagkaing dala niya. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si Zack sa kanyang blind spot at ihinampas ang kanyang palakol sa demonyo na nagpatalsik sa kanya. Sumugod ang bantay na niya sa kanyang superior na sumisigaw sa kanya na huwag alisin ang tingin sa kalaban, ngunit huli na ang lahat dahil hiniwa niya ang liig nito na matagumpay na pinutol ang Bluetooth connection ng ulo sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Kevin sa gulat habang halos maiwasan niya ang atake ng palakol na sanay pumatay sa kanya. Pagkatapos ay pinatid niya ang ating bida at binuwag siya sa lupa. Pareho silang nauwi sa pagkapatas, sinusubukang tusukin ang mukha ng isa't isa gamit ang kanilang mga daliri. Nang makita ang galit sa mga mata ng tao, inutusan ni Kevin si Kayla na panain na siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kutsilyong itinatago niya sa likod ng kanyang baywang at sinaksak si Zack sa tagiliran. Sumigaw sa sakit ang ating bida habang inaasar siya ng demonyong bughaw ang buhok, iniisip na nanalo na siya. Sinubukang sakalin ni Kevin ang ating bida na dahan-dahang inaabot ang kanyang palakol. Patuloy na iniikot ng demonyo ang kutsilyo sa loob niya habang nilalait siya sa pag-aastang matapang kanina. Sa wakas, nakuha ni Zack ang kanyang sandata at pinatahimik siya, ibinaon ang talim diretsyo sa kanyang leg. Ipinapaalam sa kanya ng sistema na nag-level up na siya at itinulak niya ang bangkay palayo sa kanya. Habang hirap siyang tumayo, naghanda si Kayla ng isa pang pana at binalaan siyang huwag ng humakbang. Binaliwala niya ang babala at humakbang na nagresulta sa isang panang tumama sa kanyang balikat. Inulit ng demonyo ang kanyang babala habang naglalagay ng isa pang pana sa kanyang busog. Nanumpa siyang pagdurusahin niya ito, ngunit hindi siya mukhang natatakot at tinitigan ang sandatang nakabaon pa rin sa kanyang tiyan. Ilang sandali lang, natapos na ang subscription ni Kayla sa buhay, at hinalughog ng ating bida ang mga bangkay para sa mga gamit. Habang hawak ang kanyang sugat, umaasa siyang makakuha ng magandang gamit hindi tulad ng huling demonyo na nagpa siya magkamikaze sa kanyang base. Bigla, may napulot siyang kakaibang makintab na supot na mas mabigat kaysa sa itsura nito. Nang buksan niya ito, nalaman niyang isa itong dimensional storage item na literal na may isang buong kwartong puno ng mga gamit na nakasiksik dito. Nang makitang karamihan ay pagkain at muebles, nagtaka siya kung nagpaplano ba ang mga demonyo ng pagsalakay o camping trip. Nakakita rin siya ng isang grupo ng mga kakaibang hitsurang kristal at nagtaka kung ano ang mga ito. Pagkatapos ay lumitaw ang system screen at sinabi sa kanya na ang mga ito ay Nexus Crystals na puno ng cosmic energy. Maaari itong dahan-dahang i-absorb sa paglipas ng panahon para mapataas ang mga level. Hindi siya makapaniwala na mayroong ganoong bagay, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang siksik na enerhiya sa loob ng mga ito. Pagkatapos ay naalala niya na ang isa sa mga quest ay mayroon ding mga kristal na ito bilang gantimpala, ngunit ang mga ito ay grade lamang. Makalipas ang ilang sandali, nakasuot na ng bagong gamit ang ating bida na may dimensional storage pouch na nakasabit sa kanyang sinturon. Habang may masamang ngisi, pinasalamatan niya ang mga mababait na patay na demonyo para sa kanilang mga gamit. Dahil walang gaanong halaga sa kanya ang espada, nagpasya siyang itago na lang ito sa halip na hayaang mapunta sa kamay ng kaaway. Pagkatapos noon, binuksan niya ang kanyang status screen, kontento sa bilis ng pag-usad ng kanyang mga quest. Isang buwan na mula nang magsimula ang pagsalakay, at may 3 opisyal pa ng demonyo na kailangan niyang harapin. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang skill screen at naisip na marami pa siyang kailangang gawin bago mag-level up ang kanyang mga skill. Sa ngayon, napatay na niya ang 2 sa 4 na herald, kaya ang imp at isa pa ang natitira. Nariyan din ang incursion general na kailangan niyang asikasuhin. Dahil hindi niya alam ang lokasyon ng imp o ng hindi kilalang herald, iisa na lang ang natitirang pagpipilian niya, ang incursion general. Habang nakatingin sa kitang-kitang pulang sinag ng liwanag, nagpasya siyang oras na para harapin ang big boss. Kalaunan sa teritoryo ng mga demonyo, kumalat ang takot sa lahat ng dako, habang nagmamadaling tumakbo ang mga sundalo patungo sa mga tarangkahan sa gitna ng kaguluhan. Walang sinuman sa kanila ang makaintindi kung sino ang mananakop na ito, na umaatake at pumapatay sa bawat unit na ipinapadala nila para lumaban. Matapos makarating sa wakas ang pinakabagong squad sa mga tarangkahan, ang kanilang kapitan ay lubos na napipi. Pinapanood niya ang hindi mabilang na mga bangkay ng demonyo at halimaw na nakahandusay at walang buhay sa labas mismo ng pasukan. Sa isang lugar malapit, sugatan at pagod ang ating bida mula sa kanyang pagtatangkang pumasok. Napatay na niya ang mahigit 100 demonyo at pinataas ang kanyang axe mastery habang ginagawa ito, ngunit napagtanto niyang napakaraming sundalo para makapasok siya at maabot ang general. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madudurog siya sa sandaling tumapak siya sa mga tarangkahan sa harap. Lalong nagpahirap sa sitwasyon, imposibleng makapasok sa outpost dahil nahuli na siya ng mga bantay na nakapost sa bawat direksyon. Pagkatapos ay mayroon ding patrol na nakita niya kanina na pabalik-balik sa pagitan ng outpost at ng mga bundok, malamang na nagmimina ng mga yaman o gumagawa ng masama.
Ang pinakamalaking grupo ng mga demonyo, gayunpaman, ay nakatira sa loob mismo ng kuta. Inakala niya noong una na mga nisi sila, ngunit napagtanto niya matapos obserbahan ang kanilang mga natatanging personalidad at pag-uusap na sila ay mga totoong tao tulad niya. Dahil doon, napaisip siya kung nasa parehong sitwasyon din sila tulad niya, napilitang mabuhay sa mundong ito. Pero hindi na yon mahalaga. Para sa kanya, sila ay mga banta sa islang kanyang bagong tahanan, at ang pinakamabisang paraan ng pakikipag-usap na alam ng barbaro ay ang paggamit ng kanyang palakol. Tumanggi siyang sumuko hanggat hindi pa siya sapat na malakas para umalis sa lugar at hanapin muli ang kanyang pamilya. Malakas ang kanyang determinasyon, at puputulin niya ang buong lahi ng demonyo kung iyon ang kinakailangan. Pero bago yon, kailangan niyang manatiling makatotohanan at mag-isip ng maaga. Nagpasya siyang talunin muna ang 2 pang heralds at pagkatapos ay tapusin ang quest sa pamamagitan ng pagkuha sa ulo ni Ogris. Napatunayang mahirap iyon dahil ilang araw siyang sunod-sunod na nabigong mahanap ang natitirang 2 heralds. Patuloy niyang pinapataas ang kanyang Axe Mastery sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw mula sa karagatan sa gilid ng isla hanggang sa kalaliman ng bawat sistema ng kuweba na kanyang mahanap. Sa pagtatapos ng kanyang paghahanap, umakyat siya sa pinakamataas na bangin para sa isang buong tanawin ng isla. Nalaman niyang sa maling lugar pala siya naghahanap sa buong panahon. Bigla, nakita niya ang isang kakaibang hayop na nagpapalamig sa isang sanga ng puno sa gilid ng bundok. Nagtitigan ng 2 unggoy sa isa't isa, parehong litong-lito kung ano ang isa't isa. Tapos bigla na lang, nagsimulang magwala ang mabato na primate. Dahil sa kuryosidad, ginamit niya ang kanyang Eye of Discernment at natuklasan na isa ito sa 2 natitirang heralds, ang Stone Monkey. Nagwala ang bakulaw habang kumikinang ang mga mata nito sa matingkad na kulay kahel. Pagkatapos ay tumalon ang primate mula sa kinatatayuan nito at sumugod sa kanya sa pinakamataas na bilis. Inaasahan na ito, sumugod siya sa kanyang kaaway habang iwinawasiwas ang kanyang palakol. Agad niyang hiniwa ang kawawang chimp sa 2 hati. Mas lalo nitong itinaas ang kanyang Axe Mastery at Nexus Points. Iniisip ni Zack na ang mga hayop na ito ay laging nananatili sa kanilang teritoryo, na marahil kung bakit hindi pa siya nakakatagpo ng isa man dati. Sandali niyang inisip na pumasok sa mas malalim na bahagi ng kabundukan para maghanap pa ng mga ito, pero naputol ang kanyang pag-isip nang may marahas na sigawan ang sumabog sa paligid niya. Tumingin siya sa bundok para makita ang marami pang hayop tulad ng dati na papalapit sa kanya. Walang takot na pumutol pa ng ilang chimp, inilabas niya ang kanyang palakol upang ipakita sa kanila kung sino ang boss. Habang nilalabanan ang mga unggoy, nag-flashback sa kanya ang lahat ng nangyari sa ngayon. Noong una, tuluyan siyang nawala na walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang mundo o sa kanyang pamilya. Napagtanto niya na habang patuloy siyang lumalaban at nagle-level up, unti-unting nagkakaroon ng saysay ang mga bagay. Nakarating si Zack sa isang simpleng konklusyon na lahat ng kanyang mga kaaway ay bahagi ng kagubatan, at siya ang lumberjack na ang trabaho ay putulin ang lahat ng ito. Sa gitna ng laban, sa wakas ay na-max out niya ang kanyang Axe Mastery. Bigla, napunta siya sa isang lugar na parang galing sa isang fairy tale. Sa harap niya ay isang malawak na kastilyo na napapaligiran ng mayayabong na halaman na may higanteng lumulutang na mga lungsod na nakabitin sa malayong kalangitan. Nalilito, nagtataka ang ating bida kung nasaan siya at kung ito ay isang uri ng pangitain. Sa di kalayuan, nakikita niya ang mga hukbo ng mga anghel at higante na nakasuot ng ginto na direktang nagmamartsa patungo sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang napakalaking sukat at kapangyarihan, bigla niyang napansin na hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa tabi niya ay isang kalbo, maskuladong lumberjack na iwinawasiwas ang kanyang napakalaking palakol. Humihinga ng malalim ang kalbong lalaki at itinaas ang kanyang sandata sa ibabaw ng kanyang ulo. Namumuo ang mga kidlat sa paligid niya habang iwinasiwas niya ito pababa, naglalabas ng malalaking lilang alon ng enerhiya. Ang mapaminsalang shockwave ay tuluyang winasak ang hukbo ng mga anghel. Halos parang nasa isang trance, ginaya ng ating bida ang kilos at iwinasiwas ang sariling palakol sa natitirang puwersa. Bumagsak ang palakol sa lupa, at napansin niya na parehong nagniningning sa matinding kapangyarihan ang kanyang mga kamay at sandata. Kalaunan, nagpahinga siya sa isang puno sa ibabaw ng isang bundok ng mga bangkay ng Stone Monkey na kanyang sinira. Ipinaalam sa kanya ng system na natamo niya ang heaviness power of the Tao. Naaalala niya na ang tao ay bahagi ng mitolohiya ng silangan at nagulat siya na ito ay isang tunay na bagay. Kahit na hindi siya sigurado kung ano ito, nararamdaman niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya na parang bahagi na niya ito ngayon. Matapos makita ang gumagamit ng tao akse na yon, napagtanto niya na ang bigat sa likod ng kanyang mga atake ay hindi balanse. Nakuha niya ang impresyon na ang kanyang mga pagwasiwas ay pangkaraniwan lang at ang lalaki sa kanyang pangitain ang nagtataglay ng tamang tunay na pamamaraan. Kinuha ang kanyang palakol, inisip niya ang bigat sa likod ng kanyang mga pagwasiwas at dahan-dahang pinadaloy ito sa kanyang atake. Sa sandaling marahan niyang tinapik ang lupa gamit ang kanyang palakol, madaling nahati ang kalupaan.
Kahit na masigit pa ito sa nagawa niya dati, hindi pa rin siya nasisiyahan dahil hindi lang kabigatan ang ginamit ng lalaki sa pangitain. Marami pa siyang hindi naintindihan tungkol sa teknike, pero umaasa siyang mararating niya ang tuktok na iyon balang araw. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng system na siya ang ikatlong tao pa lang na nakarating sa enlightenment, na nagpa-realize sa kanya na may iba pang malalakas na tao. Dahil natapos ang tutorial pagkatapos ng unang buwan, napaisip siya kung gaano karaming henyo na talaga ang nasa mundo ngayon. Nagsimulang tumakbo ang kanyang isip, iniisip kung nagsimula na bang makabawi ang sangkatauhan habang siya ay nananatiling nakakulong sa walang kwentang islang ito. Nagagalit ang ating bida dahil siya ang laging nangunguna sa lahat ng oras, at ito ang unang pagkakataon na nahuli siya sa iba. Dahil dito, mas lalo siyang nagsikap dahil ang lakas ang tanging yaman na magkakaroon ng halaga sa bagong mundo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga kinakailangan sa quest at napangiti, napagtanto na masyado siyang nakatuon kaya hindi niya napansin na malapit nang matapos ang isa pa niyang quest. Samantala, sa base ng incursion, hinihiling ni Ogris na malaman kung ano na naman ang ginawa ni Kevin. Ipinaalam sa kanya ng isang sundalo na namatay na ang demonyong may asul na buhok. Habang ipinapaliwanag ng Nis na maaaring ito ay ang parehong grupo na pumatay sa dalawa pa dati, halos hindi mapigilan ng general ang kanyang tawa. Patuloy na nag-uulat ang kawawang sundalo, habang nagtatago ang general sa likod ng kanyang tauhan at tahimik na tumatawa. Sa kanyang isipan, higit pa sa masaya siya dahil isa sa mga tinik sa kanyang landas ay nagpasya na magpakamatay. Bumalik sa dati ang ayos ni Ogris at humingi ng paumanhin, sinisisi ang mga allergy mula sa bagong atmosfera. Sa loob-loob niya, medyo naiinis siya na napatay din ang kanyang pinagkakatiwalaang impormante na si Kayla. Pagkatapos ay inutusan niya ang sundalo na magpadala ng mga tropa kina Cindermane at Kugo dahil mas malakas ang kalaban kaysa sa inaasahan nila. Gayunpaman, masaya siya at umaasa na magbabanggaan sina Rydell at ang mga lokal na mandirigma at wasakin ang isa't isa. Pagkatapos ay sinira ni Ilver ang kanyang kasiyahan at sinabing masyado na naman siyang ngumingiti na nagresulta sa isang manahimik ka bilang tugon. Pagbabalik sa ating bida, abala si Zack sa pagputol ng sunod-sunod na kahoy na para siyang naglalaro ng Minecraft. Sa isang huling sanga, hinati niya ito at sa wakas ay natapos ang grinding quest at nag-level up. Makalipas ang ilang sandali, umakyat siyang muli sa isang mabatong bangin at nakasalubong ang isang tropa ng mga Stone Monkey. Walang takot, sinigawan niya sila na agad namang naging sanhi ng pagsugod nila sa kanya sa sobrang galit. Pinalakas lang ni Zack ang cosmic energy sa loob niya. Pagkalapit ng mga unggoy, ibinagsak niya ang talim sa lupa. Ang resulta ng shockwave ay agad na nagpira-piraso sa mga halimaw. Hindi tumigil doon ang ating bida habang patuloy siyang umaakyat, lubos na kumbinsido na may itinatago ang mga bundok. Sigurado siya rito dahil habang tumataas ang kanyang pag-akyat, lalong lumalakas ang cosmic energy. Maging ang mga Stone Monkey ay patuloy na lumalakas at gumagalaw na parang nagpapatrolya sa lugar. Dahil sa kakaibang kilos na ito, tila habang papalapit siya sa tuktok, mas nagiging matalino ang mga halimaw. Nagsimulang gumalaw ang mga unggoy ng sama-sama, at ang ilang grupo ay mayroon pang leader. Ang leader ang pinakamalaki at pinakamalakas sa kanila. Kahit na, wala ni isa sa kanila ang kayang tumapat sa ating bida, habang tuluyan niyang pinupuksa ang mga ito. Patuloy na umakyat si Zack sa mga bundok sa loob ng maraming araw, ngunit nabigo pa rin siyang mahanap ang Monkey Harold. Pero nagbago ang lahat ng sa wakas ay napagtanto niya na ang Harold ay hindi nagtatago sa tuktok ng mga bundok. Sa halip, nagtatago siya sa ibaba ng lamba. Habang dumudulas pababa ng bundok ang ating bida patungo sa kanya, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Habang tumitingin sa paligid, nagtataka siya kung ano ang nangyari dito. Nag-meditate sa harap niya ay isang wukong na knock-off mula sa Temu na malapit na sa level 6 na po. Biglang iminulat ni Cindermane ang kanyang mga mata at nagawang harangin ang atake gamit ang kanyang mga kamay na kung hindi ay magpapadala sa kanya sa kabilang buhay. Patuloy na sinusubukan ni Zack na ibagsak ang palakol, ngunit hindi basta-basta sumusuko ang Monkey Harold. Nagsimulang kumislap ng dilaw ang kanyang mga mata habang dinadaloy niya ang cosmic energy sa kanyang palakol at ibinagsak ang ating bida sa lupa. Gayunpaman, agad na bumangon si Zack at umatras ng ilang hakbang. Hawak ang kanyang dibdib, napangiti siya habang iniisip na ito nga ay isang tunay na herald. Kahit na halos na-triple niya ang kanyang lakas at nakamit din ang enlightenment, isang bagong class at mga skill, madali pa ring nasalo ng Monkey Herald ang kanyang palakol. Sinabi niya na mas malakas si Cindermane kaysa sa dalawang walang kwentang napatay niya dati. Nagsimulang magpaikot-ikot ang dalawa hanggang sa wakas ay unang gumalaw si Zack at sumugod dala ang kanyang palakol. Itinaas ni Cindermane ang kanyang binti at nagpakawala ng isang higanting alon ng bato diretsyo sa harapan. Madaling hinati ito ng ating bida at nagpatuloy sa pagsulong habang nilulundag ang mga spike. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa ulo ng unggoy, ngunit yumuko lang ang herald at iniwasan ang atake. Pagkatapos ay pinuntirya ng halimaw ang kanyang liig gamit ang mga kuko nito, ngunit sinalag ng ating bida ang atake at sa halip ay sinuntok ito sa mukha.
Gayunpaman, gumanti ang halimaw ng isang hiwa at pinadurugo si Zack. Tumalsik ang dugo sa buong lugar habang patuloy na naglalaban at gumagalaw ang dalawa. Habang sumusugod ang ating bida, biglang tumalon ang unggoy sa harap niya at hinarangan ang kanyang daan. Dahil doon, may napagtanto siya at nagsimula siyang umisi na parang baliw. Pilit siyang pinipigilan ni Cinderman na makarating sa puno, kaya naisip niya na siguro ay mahalaga ito. Kaya nakaisip si Zack ng plano at nagpanggap na atakehin ang puno habang dumidiretso siya rito. Nagpanik ang unggoy na Herald at sumugod para saluhin ng kanyang katawan ang atake na para sa puno. Nasiyahan ang ating bida dahil gumana ang kanyang plano at hinila pabalik ang kanyang palakol. Humataw siyang muli pababa na sinubukang harangin ni Cinderman gamit ang isang kamay. Gayunpaman, halos hindi ito napigilan ng Herald. Pinuri ni Zack ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang tahanan, pero pagkatapos ay hinila niya pabalik ang kanyang mga kamay at naghanda para umatake muli. Pagkatapos ay sunod-sunod siyang nagpakawala ng suntok, dahan-dahang napaatras ang unggoy. Dahil wala nang matakasan, humiyaw ng malakas ang Herald na umalingaw-ngaw sa kabundukan. Nagsimulang magpanik ang ating bida nang mapagtanto niyang narinig ito ng ibang mga unggoy at sinubukang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Sakto namang may batong tumama sa likod ng kanyang ulo at napilitan siyang umatras. Hawak ang kanyang ulo sa sakit, sinumpa niya ang kanyang malas dahil napakalapit na niya sa tabumpay. Gayunpaman, kung magpasya siyang tumakas ngayon, baka hindi na siya magkaroon ng isa pang pagkakataong labanan ang Herald ng solo muli. Pero sa kabilang banda, ang pagsugod pabalik ay tiyak na kamatayan. Ang dalawang pagpipilian ay nag-iwan sa kanya na nanginginig sa galit habang tinititigan niya ang masamang ngisi sa mukha ni Cinderman. Sa huli, nagpasya siyang umatras at sumugod sa kabubatan. Gayunpaman, sa kanyang isipan, alam niyang hindi siya madaling makakatakas dahil sa kanyang mga kasalukuyang sugat at halos maubos na cosmic energy. Hindi nag-atubili ang mga batong unggoy habang hinahabol siya sa mga puno at tinatawag ang iba pang unggoy sa lugar. Sa sandaling iyon, napansin ni Zack ang isang kuweba sa kanyang kaliwa at agad na tumakbo patungo rito. Dumulas siya hanggang sa huminto sa loob at lumingon pabalik sa kawan ng mga batong unggoy na papalapit sa kanya. Pumikit ang ating bida para mag-concentrate habang iniisip na napakasamang ideya ang kanyang gagawin. Pero kung gusto niyang mabuhay pa at muling makipaglaban sa Herald, wala siyang pagpipilian. Hinayaan niyang bumaba ang kanyang palakol, napagtanto niyang kakailanganin niya ng higit pa sa isang maliit na bitak sa pagkakataong ito. Sa huling pag-iisip na yon, malakas niyang inihataw pababa ang kanyang palakol at nagdulot ng malaking pagguho ng bato sa mga batong unggoy. Samantala, nakatayo lang siya roon sa loob ng kuweba na walang pakialam.